Samantala, sa tabi ng ilog, nag-init ang isa pang labanan. Si Pengjialu at ang kanyang grupo ay humarap kina Taizawa Takeshi at ang kanyang asawang si Nanako. Ang laban? 20 mutant laban sa 2 kalaban. Pero hindi ito tungkol lang sa bilang. Ang mag-asawa ay lumaban gamit ang super electromagnetic cannons at isang nakakatakot na abilidad na tinatawag na voice hallucinations. Tapos na ang laban bago pa ito nagsimula. Nakatago si Nanako, tumutugtog ng nakakakilabot na melodya gamit ang kanyang shakuhachi flute. Ang tunog na iyon ang kanyang sandata, at ginugulo nito ang isipan ng mga tauhan ni Pengjialu. Nang maunawaan ang nangyayari, mabilis na inutusan ni Pengjialu ang kanyang grupo na patayin ang kanilang hearing systems para pigilan ang pag-atake. Pero may kapalit ito, hindi na sila makakapag-usap. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tinawag ni Pengjialu ang 8 mandirigma. Sinubukan ng iba na magtipon muli pero may kakaibang nangyayari sa kanilang mga katawan. Bago pa sila makakilos, huli na ang lahat. Isipin mong parang nalulunod, may kakaibang puwersa na dumadaloy sa iyong katawan, humihila at nagtutulak na parang likidong alon. Ganito ang naramdaman ni Pengjialu habang nasa labanan. Nang una niya itong mapansin, tila tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ang sonic attack na ito, naisip niya, kayang lampasan ang depensa at diretsyo sa katawan. Hindi lang ito basta ilusyon, totoo ito. Pero bago pa niya lubos na maunawaan ang nangyayari, huli na ang lahat. Nararamdaman ni Pengjialu ang lakas ng pag-atake na papalapit sa kanya. Agad niyang ginamit ang kanyang abilidad para protektahan ang sarili. Pero pabilis ang pagtaas ng presyon. Sa isang panig, ang walang tigil at eksaktong rhythmic sonic attacks ni Nanako ang umuugong sa hangin. Sa kabila naman, si Takizawa Takeshi ay nagbabantang umatake. Si Pengjialu ay naipit, tuluyang napapaligiran. Gayunpaman, hindi siya nagpatinag. Umaasa siya sa kanyang King Kong-like ability na pinagsasama ang matinding lakas ng pag-atake at halos di matitinag na depensa. Hindi ubra ang mga taktika ni Nanako sa akin, madiin niyang sinabi, puno ng determinasyong baliktarin ang sitwasyon. Mabilis niyang inanalisa ang laban. Napagtanto niyang ang abilidad ni Takizawa ay mas epektibo sa long-range combat. Nagdesisyon siyang sugurin ito ng malapitan, kung mapapatumba niya si Takizawa, mawawalan ng silbi ang mga atake ni Nanako. Kumikislap ang gintong aura ni Pengjialu na parang isang ginintuang Buddha, sumabog ng enerhiya habang buong lakas siyang sumugod kay Takizawa. Napakunot ang noo ni Takizawa, itinaas ang kanyang super electromagnetic gun. Bumulusok ang sunod-sunod na projectile-like coins papunta kay Pengjialu, kumikislap ng kuryente. Pero hindi umiwas si Pengjialu. Buong bilis siyang sumugod, hinayaan ang mga coin na tumama sa kanyang kumikislap na gintong armor. Lumipad ang mga tilamsik ng kuryente habang bumangga ang mga projectile sa kanyang katawan, nag-iwan ng mga uka at mababaw na sugat. May ilang barya pang bumaon sa kanyang balat, pero hindi ito tumagos ng tuluyan. Kinagat ni Pengjialu ang kanyang ngipin, binunot ang mga baryang nakabaon sa kanyang laman at muling sumugod. Sa isang iglap, napanatili niya ang distansya at binigwasan si Takizawa ng buong lakas gamit ang kanyang gintong kamao, diretsyo sa katawan nito. Sa tindi ng suntok, tumilapon si Takizawa ng daan-daang metro. Sumadsad ang kanyang katawan sa lupa, gumugulong sa alikabok habang tumataas ang usok sa paligid. Si Nanako, na nagmamasid mula sa mga anino, ay napagtanto ang panganib na dala ni Pengjialu. Lalong bumilis at naging agresibo ang melodya mula sa kanyang shakuhachi flute, nagpakapal sa mga alon ng tunog sa hangin. Biglang may naramdaman si Pengjialu, isang hindi nakikitang puwersa pero napakalakas na bumangga sa kanyang katawan. Ito ang atake ni Nanako, tinatarget siya mula sa loob. Ang abilidad ni Nanako ay hindi lamang para lumikha ng mga ilusyon. Sa pamamagitan ng sonic resonance, kaya niyang targetin ang mga internal organs ng isang tao na nagdudulot ng pagsabog nito mula sa loob. Ang Buddha-like ability ni Pengjialu ang nagbigay sa kanya ng pambihirang depensa, parang isang tangke. Pero gaano man katibay ang panlabas, laging mahina ang loob. Habang naghahanda siyang muli para atakehin si Takizawa, bigla niyang naramdaman ang matinding sakit sa kanyang ulo. Pumatak ang manipis na linya ng dugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Napaungol siya, bahagyang natigilan. Ngunit wala nang natirang makakatulong sa kanya. Natalo na ang lahat ng kanyang mga tauhan sa kamay ni Takizawa at Nanako sa loob lamang ng ilang saglit. Sa laban ng mga mutant,
Hindi mahalaga ang bilang kung napakalaki ng agwat sa lakas ng magkabilang panig. Dahan-dahang lumabas si Takizawa mula sa usok, kitang-kita ang kanyang braso na pilipit at sugatan mula sa huling atake. Mukhang sugatan ngunit hindi patalunan. Tiningnan niya si Penjalu, seryoso ang ekspresyon. Mas matibay siya kaysa sa inaasahan ko, mahina niyang bulong sa sarili. Pumasok sa isip niya ang sinabi ni Mayumi Takuchi sa propesya nito. Mananalo kayo sa misyong ito, sabi nito, pero hindi magiging madali. Napabuntong hininga si Takizawa, umiling. Ang malas ko naman ngayon. Pero bago pa siya makapagsalita muling sumugod si Penjalu ng buong galit. Sa Riverine City, si Penjalu, nakilala sa kanyang hindi matibag na depensang malaking kong, ay malapit ng bumagsak sa laban. Kahit ang kanyang napakalakas na abilidad ay hindi siya nailigtas laban sa dalawang makapangyarihang miyembro ng Eclipse Group. Si Penjalu ang pinakamalakas sa 10 puwersang ipinadala, ngunit laban sa dalawang bihasang kalaban, bumigay rin ang kanyang depensa. Sa matinding laban nila ni Takizawa Takeshi, biglang umatake si Nanako mula sa likod at sinira ang buong katawan niya, na naging sanhi ng kanyang pagsabog. Habang bumagsak ang malaki at gintong anyo ni Penjalu sa lupa, napabuntong hininga ng malalim si Takizawa Takeshi. Grabe, sobrang dikit ng laban na to, mahina niyang sabi. Isang biglang tawa ang umalingaw-ngaw sa hangin. Napatingala si Takizawa at nakita si Nanako na dahan-dahang bumababa, tinatangay ng hangin. Dumapo siya ng banayad sa lupa at tiningnan ang nakadapang anyo ni Penjalu na may pagmamalaki. Aminin mo na, sabi niya ng may kayabangan. Kung wala ako, hindi mo siya mapapatumba. Ako ang tumapo sa kanya. Napakunot noo si Takizawa at sumagot, kung one-on-one, kaya ko siyang talunin. Mas marami lang siyang kasama kaya ako napagod. Hindi nagpaawat si Nanako, matalas ang tono. Huwag ka ngang magpatawa. Kinontra ng mga abilidad niya ang iyo, at ako ang sumira sa kanya. Aminin mo na, ako ang bida sa misyong ito. Sumimangot si Takizawa, ngunit wala siyang maisagot. Alam niyang tama si Nanako. Kapag na-counter ang abilidad mo, parang nawawala ang kalahati ng lakas mo. Hindi pinansin ni Nanako ang kanyang inis. Yumuko siya at nagsimulang lumapit upang simulang kunin ang mga abilidad ni Penjalu, kalmado ang ekspresyon habang ginagawa ito. Samantala, sa Battle Command Center ng Blizzard City, unti-unting nawawala ang live footage mula sa battlefield. Isa-isa itong napalitan ng static na parang nyebe. Napakainit ng labanan kaya't pati ang mga kagamitan sa pagmamasid ay nasira. Tahimik na binantayan ni Commander Tuyun Lee ang kaguluhan, walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha. Pero sa loob lamang ng 5 minuto ng laban, 3 buong puwersa na ang tuluyang nawasak. Mabilis na kumilos ang staff, gamit ang natitirang footage para kolektahin ang anumang impormasyon tungkol sa mga miyembro ng Eclipse Group. Lahat ng datos ay isinama sa isang detalyadong ulat, kahit pa napakabigat ng mga pangyayari. Makalipas ang 1 oras, tumigil ang huling puwersa. Isang junior observer ang lumapit kay Tuyun Lee at nagulat ng may kaba ang pagkawala ng komunikasyon. Sa malamig at matatag na boses, sumagot si Tuyun Lee, naintindihan ko. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha, ngunit ang bahagyang kislap sa kanyang mga mata ay nagtaksil sa kanyang pagkabahala. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, ibinaba niya ang kanyang susunod na utos. I-organize ang lahat ng datos kaagad. Kailangan ko itong iulat kay Zhu Zeng. Malayo sa gulo, sa isang gusali ng shopping mall na tanaw ang Linhai City, tahimik na nakatayo si Phoenix Yuanren sa tabi ng bintana. Nakapasok ang kanyang mga kamay sa bulsa habang nakatingin sa tanawin, kalmado ngunit malalim ang iniisip. Ang Linhai City, na matatagpuan sa timog silangang baybay ng China, ay hindi kasing laki ng ibang metropolis, ngunit ito'y maunlad at masigla. Para kay Phoenix Yuanren, na nagmula sa Tokyo, may kakaibang alindog ang lungsod, isang pakiramdam ng katahimikan at matatag na lakas na nagmumula sa lokasyon nito sa Continental Plate. Ang pakiramdam na ito ng katatagan ay matagal nang pinapangarap ng mga tao sa kanyang bayan. Sa nakaraang siglo, ang mga taga-Neon ay pinagmumultuhan ng takot sa kahinaan ng kanilang isla, isang takot sa kawalang katatagan na nagtatago sa ilalim ng dagat. Ang klasikong pelikulang Neon Sinking ang sumasalamin ng damdaming ito ng buong husay. Nang dumating ang apocalypse, lalo pang tumindi ang takot na ito. Para sa mga nakatira sa mga isla na napapaligiran ng tumataas at mapanganib na tubig, ang pangarap na maging isang bansang nasa lupa ay naging mas matindi kaysa dati. Mabilis na lumaganap ang mga radikal na pangkat na sumusuporta sa landing movement,
at sa kanila, ang Eclipse Group ang pinakamatindi. Tinulak nila ang mga hangganan at namuhay sa gitna ng kaguluhan, kilala bilang mga pasimuno na hindi takot sumugal. Ang katahimikan ng silid ay naputol nang biglang bumukas ang pinto. Ang mga miyembro ng grupo na galing sa misyon ay nagsimula ng magdatingan isa-isa. Ang ilan ay mukhang kalmado, tanda na madali nilang natapos ang kanilang mga gawain, habang ang iba ay may mga sugat, pero wala namang seryoso. Kalmadong nakaupo si Daiguyan Jin sa isang sofa, suot pa rin ang kanyang uniform, at mukhang hindi man lang siya naapektuhan. Halata sa kanyang mukha na ang misyon ay isa lang maliit na bagay para sa kanya. Nagpapalitan ng ngiti ang mga miyembro ng grupo habang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga karanasan, nagmamayabang kung paano nila hinarap ang kanilang mga kalaban. Halos parang pista ang atmosfera. Ngunit naputol ang kasiyahan nang may narinig silang kalabog mula sa labas ng pinto. Nagulat ang lahat at napatingin sila sa pinanggalingan ng ingay. Walang pakialam na binuksan ni Tsukamoto Shinchao ang pinto. Nakabitin ang kanyang espada, ang matalas na blade, sa gilid niya na kumikislap sa mahinang liwanag. Pero hindi ang espada ang nakatawag ng atensyon ng lahat, kundi ang lalaking hinihila niya. Ang lalaki, duguan at halos hindi na makilala, ay mukhang nasa bingit ng kamatayan. Kunot noong nagtanong si Shinomiya sa Ichiro, "Bihag mo ba yan?" Tamad na sumagot si Tsukamoto, "Hindi pwedeng patayin lahat ng tao. Malaki ang puwersang kalaban natin. Kung makakakuha tayo ng impormasyon sa kanya, mas maganda." Tumingin siya sa duguang lalaki at idinagdag, "Leader ito. Malamang marami siyang alam." Galit na tumingin ang lalaki, na kinilala bilang si Li Tianlong, habang sinasabi ng buong tapang, "Mga niyon na walang hiya. Patayin niyo na ako kung kaya niyo, hindi ako magsasalita." Napakunot ang noo ni Tsukamoto. Ano bang sinasabi nito? Hindi ko maintindihan. Sa puntong iyon, isang binatilyo na may maikling buhok ang ngumiti at nagsalita, "May built-in na translation system ang combat uniform, alam mo ba yon?" Tamad na kumilos si Tsukamoto. "Hindi ko sinusuot ang mga ganong basura. Nakakapagpatagal yun sa paghugot ko ng espada." Napailing si 40 Watchang at tumugon, "Sige na nga, ako na ang bahala." Lumapit siya kay Li Tianlong, na mahina ngunit galit na galit, habang may nakangiting ekspresyon sa mukha. "Wag mo akong lapitan," galit na sagot ni Li Tianlong, ngunit kitang-kita ang kawalan niya ng lakas. Hindi nagpatinag si 40 Watchang at nagpatuloy sa kanyang nakakalokong ngiti. "Huwag kang mag-alala. Ikukwento mo rin sa amin ang lahat, sa ayaw mo't sa gusto." Mahinang ngumiti si Li Tianlong. "Sa panaginip mo lang yon." Pero bigla siyang natigil. Inilagay ni 40 Watchang ang parehong kamay sa magkabilang gilid ng ulo ni Li Tianlong. Pumuti ang mga mata ni Li, bumagsak ang kanyang katawan, at nabura ang ekspresyon sa kanyang mukha. Mula sa dibdib ni Wu, lumitaw ang mga malabong, parang multong kamay. Dumiretso ito papasok sa ulo ni Li Tianlong. Samantala, sa labas ng gusali, tahimik na naninigarilyo si Phoenix Yuanren. Nang pumasok siya muli, tumambad sa kanya ang walang buhay na katawan ni Li Tianlong na nakalugmok sa sahig. Inayos ni 40 Watchang ang kanyang salamin na may nakangiting kasiyahan. "Boss, nakuha ko na lahat ng impormasyon tungkol sa puwersa nila. Sulit na sulit ang misyong ito." Halos naging baliw ang kanyang ngiti habang puno ng pananabik ang kanyang boses, parang batang nakagawa ng sobrang nakakatuwang kalokohan. "Napakagulo na ng lahat dahil sa atin. Ang buong rehiyon ng Jiangnan ay sabik na pabagsakin tayo." Tumawa siya ng malakas. "Sinong mag-akala? Ang dami nating ginulantang, ikararating lang natin." Pero si Shinomiya Ichiro, seryoso ang mukha, ay tila hindi natuwa. "Hindi ito dapat ipagdiwang. Ang ginagawa natin, mas lalo lang nagpapahirap sa sitwasyon natin." Hindi siya pinansin ni 40 Watchang, itinaas ang kanyang mga kamay na parang may drama. "Halika na, hindi ba't ang astig nito? Isipin mo, target tayo ng isa sa 6 na rehiyon ng China. Hindi ba't nakakamangha yun?" Tumigas ang tono ni Seiichiro. "Kapag masyado natin silang tinulak at inilabas nila ang lahat ng puwersa nila laban sa atin, baka wala na tayong ligtas." Sumagot si 40 Watchang na may pang-aasar, inilabas pa ang kanyang dila. "Relax lang, Uncle Jinguji. Kaya natin to." Sumiklab ang kakaibang liwanag mula sa kanyang salamin, nagdulot ng isang nakakakilabot na kislap. Sa 6 na pinakamalalakas na puwersa ng Jiangnan Region, 2 lang ang natitira sa headquarters nila.
At isa pa, kakamatay lang ng leader ng isa sa kanila. Ani niya na puno ng pananabik, ngayon ang pinakamainam na panahon para umatake. Nang marinig ni Phoenix Wren ang mga sinabi ni 40 Wochang, lumitaw ang isang mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Nakasuksok ang mga kamay niya sa bulsa, nagsalita siya ng kalmado, 40 Wochang, bakit hindi mo sabihin sa lahat ang mga alaalang nakita mo? Ang 40 Wochang Field Enlightenment, isang makapangyarihang kakayahan na kilala bilang Enlightenment Heart Ghost, ay nagbibigay kakayahan sa gumagamit na sumilip sa isipan ng iba at kunin ang kanilang mga alaala. Sa kabila ng kanyang karaniwang pabaya at relax na ugali, naging seryoso si 40 Wochang habang nagbabahagi ng kanyang mga natuklasan. Nakapamewang, nagsimula siyang mag-ulat, may 13 lungsod sa Jiangnan Region na kontrolado ng mga malalaking mutant organizations. Ang pinaka-main base nila ay nasa Blizzard City. Detalyado niyang ikinuwento ang mga mahalagang impormasyon na nakuha niya mula sa isipan ni Li Tianlong. Habang nakikinig si Phoenix Wren, nakasandal ito malapit sa katawan ni Li Tianlong sa sahig, kalahati lamang ang nakadilat na mga mata. Nang matapos ang ulat, bahagya siyang yumuko at nagsimulang maglatag ng battle plan. Ang mga puwersang paparating sa atin ay mula sa 12 outer cities, kalmado ngunit matalas niyang sabi. Ang mga ito, hindi gaanong banta. Huminto siya, pinapadama ang bigat ng kanyang sinabi. Pagkatapos, mas matalim ang tono niya ng idagdag, pero ang tunay na panganib ay nasa Blizzard City. Doon nakabase ang mga opisyal na puwersa. Iniunat ni Phoenix Wren ang kanyang mga kamay habang nagsasalita. Sa ngayon, hindi kayang gumawa ng malalaking galaw ng Blizzard City. Ang katotohanang mga puwersa lang mula sa outer cities ang pinapadala nila laban sa atin ay nangangahulugang nagpipigil sila. Ayaw nilang malugi ang mga pinakamahusay nilang tao. Huminto siya at mumiti. Sa madaling salita, may puwang tayo para makipagnegosasyon, hindi ba? Ipakita natin ang lakas natin, kung ayaw nilang magdusa ng malaki, mapipilitan silang makipag-usap. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafate.